Nahanap ni Pakkon ang hideout ng Akatsuki. May binuksan si Lady Chiyo upang dalhin ang scroll na iyon sa laban. Tinuro ni Pakkon ang hideout ng Akatsuki at naamoy niya ang amoy ni Gaara doon. May isa pang pabor si Kakashi na gagawin ni Pakkon. Nagising si Naruto at nagulat na nandoon si Pakkon. Umalis na agad si Pakkon. Tinanong ni Naruto na nahanap niya na ba ang hideout ng Akatsuki. Sumagot ng oo si Kakashi at pupuntahan nila agad ito. Nagulat si Temari nang nahanap nila kung nasaan si Gaara. Sumang-ayon ang lalaki at nag-inform na nagmamadaling humanda ang Leaf. Naiintindihan ni Temari at inutos na itipon ang kanilang skilled na shinobi agad at pupunta rin siya. Nag-okay ang lalaki. Sasama si Kankuro ngunit pinigilan ito ni Temari dahil kailangan ni Kankuro magpahinga. Ipinapangako ni Temari na ibabalik niya si Gaara kahit anong mangyari. Sinabi ni Kakashi sa dalawa na kapag handa na ang Suna ay sasama sila para iligtas si Gaara. Dumating na ang grupo ni Temari. Aalis na sana sila ngunit bigla silang pinatigil ni Baki dahil si Temari at ang ibang kasama niya ay mananatili upang bantayan ang village. Tinanong ni Temari kung ano ang ibig nitong sabihin, kaya sumagot si Baki na ito ay utos ng nakakataas. Sinabi ni Baki na ang kanilang pangangatwiran ay kung ito ay magiging malawak na malalaman na ang Kazekage ay wala, hindi nila masasabi kung kailan aatake ang ibang village sa kanila. Hindi pumayag si Temari dahil kailangan nilang kuhanin agad pabalik si Gaara. Tinuro ni Temari na pumunta ang mga taong taga-Konoha dito upang tumulong kay Gaara. Dagdag pa ni Temari na si Gaara ang kanilang Kazekage at bakit hindi sila pupunta para iligtas si Gaara. Sinabi ni Lady Chiyo na siya ang pupunta at siya lang ang kailangan nilang Suna na shinobi. Pinapahinto nila si Lady Chiyo ngunit napagdesisyonan niya na sasama siya upang makita ang kanyang apo. Nang hinihigop ang Shukaku ay nagbubukas ang mata ng halimaw. Ininform ni Kakashi na aalis na sila, kaya ipinangako ng mga ito na susunod sila. Naiinis si Kankuro dahil kung kaya niyang lumaban ay sasama siya. Habang naglalakbay ang Team Guy ay nakasalubong nila si Pakkon. Tinanong ni Sukora na kailan pa si Naruto tina-target ng Akatsuki, kaya sumagot si Naruto nang hindi niya alam. Sinabi ni Kakashi na may isang beses na 2 tao mula sa Akatsuki na pumunta sa Leaf Village para kuhanin si Naruto ngunit iyon ay 3 taon na ang nakalipas, at nagsimula na silang kumilos ngayon at hindi niya alam kung bakit. Nagtataka si Sukora na bakit sila naghintay ng 3 taon. Sa tingin ni Kakashi na hindi magagawa ng Akatsuki na makuha si Naruto dahil laging binabantayan siya ni Jiraiya. Hindi sumang-ayon si Lady Chiyo dahil base sa nakalap niyang impormasyon ay may iba pang rason. Sinabi ni Lady Chiyo na ito ay may medyo kakibat na paghahanda dahil mahihirapan sila na palabasin ang tailed beast na nakaselyado. Nagtataka si Sukora na anong sinasabi ni Lady Chiyo na tailed beast. Nagulat si Lady Chiyo na kahit si Sukora ay estudyante ni Tsunade ay hindi niya alam ito. Dagdag ni Lady Chiyo na ang Leaf Village ay mayroong 9-tailed fox spirit. Sinabi ni Kakashi na ang 9-tailed fox spirit ay tinatrate bilang top secret sa Leaf Village. Sinabi ni Lady Chiyo na hindi ito nakakagulat. Dagdag pa niya na ang tailed beast ay tinatawag na beast spirit na may buntot at ang Suna ay mayroong 1 tail. Ito ay ang Shukaku na nakaselyado sa loob ni Gaara. Napatanong si Sukora na ibig sabihin ba niya na may iba pang beast bukod sa 9-tailed fox spirit. Sumagot ng oo si Lady Chiyo. Sinabi ni Lady Chiyo na may kabuoang 9 na tailed beast sa mundong ito, at ang tailed beast ay mayroong espesyal na katangian, at ang bawat beast ay mayroon iba't ibang bilang ng buntot. Ang 1-tailed ay may 1 buntot. Ang 2-tailed ay may 2 buntot at hanggang umabot ito ng 9-tailed na may 9 na buntot. Ang bawat pangalan ay kumakatawan sa bilang ng mga buntot na mayroon ang beast, at ang tailed beast ay may napakalaking chakra, at sa mundo ng ninja, sila ay gimagamit upang maging weapon ng mga hidden villages sa buong mundo, at sila ay nakikipagkompetensya upang makuha ito, at wala kahit sino ang kayang kontrolin ang kapangyarihan na ito na nalalampasan ang human intelligence. Hindi alam ni Lady Chiyo kung bakit ito gusto kuhanin ng Akatsuki, ngunit ang kapangyarihan na ito ay sobrang mapanganib, at sa bagong mapayapang panahon na ito ang tailed beast ay nabubuhay pa rin na nakakalat sa buong mundo. Ininform ni Pakkon sa 4 na utos sa kanila ni Kakashi na kumalat sa bawat direksyon para sundan ang amoy ng Akatsuki, habang ginagawa nila ito ay napagtanto nila na papunta ang mga taong iyon sa Land of Rivers na matatagpuan sa pagitan ng Konoha at Suna. Dagdag pa ni Pakkon na sa puntong ito ay malapit sila sa Akatsuki. Pinapasunod ni Pakkon ang 4 sa kanya at ipapaliwanag niya ang detalye habang sila ay tumatakbo, at nag-okay ang lahat. Nakita ni Zetsu ang Team Guy, kaya near-report niya agad na may kalaban na malapit sa hideout na ito. Sinabi ni Zetsu na ito ay highly skilled na nagngangalang na Might Guy. Nagtataka ang kanilang leader kung sino iyon.
Sinabi ni Itachi na isang Leaf Jonin ninja na gumagamit ng taijutsu at ito ay matalino kaya huwag itong mamaliitin. May nagboluntaryo na siya ang pupunta dahil naiinis siya kasi hindi niya mahanap ang Jinchuriki. Hindi pumayag si Kisame dahil siya ang pupunta kasi may personal na alitan silang dalawa. Pinayagan ng leader si Kisame dahil nababagay ang jutsu na iyon sa katulad niya sa lahat ng Akatsuki kasi siya ay maraming chakra pero kukuhanin niya ang 30% ng chakra ni Kisame. Natutuwa si Kisame dahil makakaganti na siya sa ginawa sa kanyang pagsipa ni Guy. Habang tumatakbo ang lahat ay may naamoy si Pakkon. Napatanong si Guy na anong problema kaya sumagot si Pakkon na may paparating. Nagbiyakugan si Neji upang makita niya ito. Binalaan ni Neji ang lahat na nasa likod nila ito kaya napatingin ang lahat. Sumugod na si Kisame. Naiwasan ng 4 ang atake. Nagulat si Guy dito na parang naaalala niya kung sino ito. Tinanong ni Lee kay Guy kung kilala niya ba ito. Hindi maalala ni Guy kung sino ito kaya nadismaya si Tenten. Nakita rin ni Zetsu ang Team Kakashi kaya ni-report niya ulit sa grupo na may isa pang bisita. Sinisisi ng leader kay Deidara na maraming sumunod sa kanya. Nagpalusot si Deidara na mas malakas ang Jinchuriki kaysa sa iba pang dalawa. Nag-aaway ang dalawa dahil sa sinundan sila ng kalaban kaya pinatigil ito ng kanilang leader upang i-focus ang kanilang jutsu. Iniisip ng leader kung sino ipapadala niya ngayon. Nagsuggest ang isa na siya ang pupunta. Ngunit sinuggest ni Zetsu na isa pang galing sa Leaf Village ang pumunta at sumang-ayon ang leader. Pinatigil ni Kakashi ang lahat dahil nakasalubong nila si Itachi. Tinanong ni Sakura kung sino ito. Hindi ito inaasahan ni Kakashi. Napapansin ni Lady Chiyo ang mga mata nito. Nagulat si Neji dahil ang kalaban nila ay may napakaraming chakra at wala pa siyang nakikita kahit sino bukod kay Naruto na mayroong ganoon na karaming chakra. Tinanong ni Kisame na hindi ba siya naaalala nito. Hindi talaga maalala ni Guy kung sino ito. Ipapaalala na lang ni Kisame ito mamaya. Napasabi si Naruto na Uchiha Itachi habang nagagalit kaya nagulat si Sakura na ang lalaking nasa harapan niya ay si Uchiha Itachi. Sinabi ni Lady Chiyo na siya pala ang batang pumatay ng kanyang buong clan. Nakikita ni Sakura na mayroon itong Sharingan na katulad kay Sasuke. Sinabi ni Sakura na siya ang nagpapahirap kay Sasuke at Naruto. Naiinis si Naruto dahil hindi lang siya ang target kundi si Gaara rin. Magsisimula na si Itachi kaya binalaan agad ni Kakashi ang lahat na huwag tumingin ng direkta sa mata. Binato ni Kisame ang kanyang espada upang magjutsu ng water style na explode ang water shockwave at pinapaingat ni Guy ang lahat. Sumugod si Kisame kaya nagulat si Tenten sa paparating na tubig. Sinabi ni Kakashi na ang genjutsu ni Itachi ay visual jutsu, kaya ito ay uri na nahuhuli ng kanyang mata, at magiging maayos ang lahat kung hindi sila titingin sa mata nito. Tinanong ni Sakura na paano sila lalaban, kaya sumagot si Kakashi na alamin ang paggalaw nito sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang katawan at paa. Nahihirapan si Sakura na gawin ito. Sinabi ni Lady Chiyo na matagal-tagal na simula nung nakipaglaban siya sa isang Sharingan, at huwag si Naruto magulat dahil matagal na siyang nabubuhay sa mundong ito. Dagdag ni Lady Chiyo na may ilang fighting techniques para labanan ang visual jutsu na iyon. Tinanong ni Naruto kung anong gagawin nila. Sinabi ni Lady Chiyo na kung isa laban sa isa ay dapat siyang tumakbo at kung dalawa laban sa isa ay sumugod sa likod. Nagtataka si Naruto kung anong ibig sabihin ni Lady Chiyo, kaya ipinaliwanag ni Lady Chiyo na isa laban isa ay imposibleng manalo, pero dalawa laban sa isa na kapag ang isa sa kanila ay nahuli ng genjutsu ay pwedeng umatake ang isa upang mawala ang genjutsu sa kasama niya, pero kung hindi nataman ang kalaban ay pwedeng tamaan ang kasamang na genjutsu. Dagdag ni Lady Chiyo na kung marami sila ay pwede ang isa mag-abala kay Itachi at ang natitira ay atakihin ito na kung saan hindi ito nakikita ng Sharingan. Namamangha si Naruto dahil maraming alam si Lady Chiyo. Sinabi ni Naruto na siya ang susugod, ngunit tinigil ito ni Kakashi. Umiwas ang lahat sa pag-atake ni Kisame. Tinanong ni Kisame kung naaalala ba ito ni Guy. Nagtataka si Tenten na kung paano nailabas nito ang ganoong karaming tubig. Sinabi ni Neji na ang teknik na ito ay nangangailangan ng maraming chakra. Nagtataka si Naruto pinigilan siya ni Kakashi. Tinanong ni Lady Chiyo na sinasabi ba ni Kakashi na mali ang kanyang pamamaraan ng pakikipaglaban sa Sharingan. Sinabi ni Kakashi na gagana iyon kapag ito ay isang ordinaryong genjutsu. Sinabi ni Kakashi na gumagamit si Itachi ng Mangekyo Sharingan, at ito ay mas malakas na visual jutsu kaysa sa ordinaryong Sharingan, at kung natanggap niya ang visual ni Itachi ay mararanasan ang kanyang genjutsu ng ilang segundo, at kahit mukhang ilang segundo ito sa iba, pero ang taong nakatanggap ng jutsu ay mararamdaman ito ng ilang oras o araw.
Si Kakashi ay nakapasok sa jutsu ni Itachi at tumagal ng 3 araw, at nawalan siya ng malay na halos ilang linggo. Namamangha si Itachi kay Kakashi dahil mukhang hindi siya nagdusa sa kanyang Tsukiyomi Nightmare Realm na walang kabuluhan. Sinabi ni Kakashi na kapag ginamit ni Itachi ang ganong visual jutsu ay pagod na pagod at nagmadali siyang tapusin ang laban at umalis. Dagdag pa ni Kakashi na paggamit ng ganong Karaming Chakra at mukhang nagdudulot din ito ng kapahamakan sa kanyang mata. Sinabi ni Itachi na mula sa isang laban ay nasuri niya ito ng mabuti. Nagtataka si Lee kung nasaan ito. Tumaas ang tubig kaya umiwas ang 4. Lumabas sa tubig si Kisame at sumugod. Sinipa ni Guy si Kisame ngunit ito ay isang water clone. Sinabi ng leader na mukhang nakasalubong ni Itachi ang kalaban at si Kisame ay nasa gitna ng isang laban. Umatake si Kisame ngunit umiwas si Guy. Dumating si Lee at umatake kaya nagulat si Kisame at nabitawan ang espada niya. Gumamit si Neji ng 8 trigrams na air pump at tumalsik. Umatake si Tenten na may paper bomb ang weapon kaya nagulat si Kisame. Nakaalis si Kisame kaya naina si Tenten. Nagtataka si Guy kung saan ito pumunta. Tinanong ni Tenten kay Neji kung nasaan ang lokasyon ng kalaban kaya sumagot si Neji na sa harapan. Lumabas si Kisame. Sinabi ni Kakashi na minaliit niya dati si Itachi pero ngayon ay hindi nagagana kung anong nangyari dati. Napangisi si Naruto dahil ito ay malaking pagkakamali na kung iniisip ni Itachi na katulad siya ng dati. Sinabi ni Kakashi na siya ang lalaban kay Itachi. Naiisip ni Naruto na katulad ito ng dati kaya naina si Naruto na ito ay isang non-fighting teamwork. Sumagot si Kakashi nang hindi dahil ngayon tutulungan nila siya dahil hindi niya kayang labanan ito mag-isa. Inutos ni Guy na oras na para sa isang counterattack. Ang una ay huhulihin niya ito at kung siya ay nagtagumpay ay huwag silang mag-alinlangan na umatake, at nag-okay ang 3. Tinanong ni Kisame na sa tingin nito na mahuhuli siya ng ganoong kadali. Umatake si Kisame ngunit umiwas si Guy, at sumulpot si Neji upang gumamit ng gentle palm. Nakita ni Kisame na dadating si Lee kaya inatake niya ito. Sa tingin ni Lee na hindi siya mahuhuli agad dahil kaya nitong iswing ng ganoong kadali ang mabigat na espada. Nagpalabas si Tenten ng maraming kanay na may paper bomb kaya sinangga ito ni Kisame. Walang epekto ang atake ni Tenten kay Kisame. Naiinis si Tenten sa espada na iyon. Umatake si Guy. Sinabi ni Itachi na oras na para sumama si Naruto sa kanya. Sumugod na si Kakashi. Nagulat si Kakashi na isang shadow clone at umatake si Naruto na gamit ang kanyang Rasengan. Naina si Naruto na isa din itong shadow clone. Nagulat si Naruto na nakatamba ang 3. Tumayo ang 2 at naging Itachi ang mga ito. Patuloy na umaatake si Guy kay Kisame hanggang sa nakuha niya ang espada. Inutos din niya sa 3 na sumugod sila. Naina si Kisame kaya gumamit siya ng water clone jutsu upang sanggay ng 3. Gumamit si Kisame ng water prison jutsu sa 3. Umatake si Guy gamit ang espada ngunit nasaktan ito sa espada dahil may lumabas na patulis. Nakulong ang 3 sa tubig. Tumayo si Kakashi na naging Itachi. Nagtataka si Naruto sa nangyayari sa kanya. Sinabi ni Kisame na ang mga batang ito ay magaling kaysa sa inaasahan niya. Naiinis ang 3 dahil hindi sila makagalaw at makahinga. Sinabi ni Kisame na ngayon ay makakapaglaban na silang 2 na walang humahadlang. Bumalik ang espada kay Kisame. Sinabi ni Kisame na ang Great Shark Skin Sword na iyon ay siya lang ang pinapayagan na gumamit nito. Naiintindihan na ni Guy na hindi magandang ideya na gamitin ang weapon na pagmamayari ng iba kaya gagamitin ni Guy ang kanya. Hindi makapaniwala ang 3 na gagamitin ni Guy ang kanyang nunchaku dahil malakas ang kalaban. Nagtataka si Naruto kung iyon ba ay shadow clone. Binutuhan ni Naruto ng kanay ang lahat na Itachi. Nagulat si Naruto dahil biglang lumutang ang lahat at naging uwak ang lahat na Itachi. Naiinis si Naruto dahil hindi siya tumingin sa mata ni Itachi. Nagtataka si Naruto na paano siya nahuli sa genjutsu ni Itachi. Sinabi ni Itachi na hindi lang ang matang iyon ang paraan na kaya niyang i-activate ang kanyang genjutsu, at kaya niya itong gawin ng isang daliri. Naaalala na ni Naruto kung saan siya banda na genjutsu. Sinabi ni Itachi na huwag mag-alala si Naruto dahil hindi niya gagamitin ang Mangekyo Sharingan kasi hindi niya magagamit ito ngayon. Dagdag pa ni Itachi na oras na para matulog si Naruto. Hindi makapaniwala si Naruto na nahuli siya sa genjutsu. Tinuruan ni Jiraiya si Naruto kung paano makawala sa genjutsu at nagawa ito ni Naruto. Ginamit ni Naruto ito upang makawala sa genjutsu ni Itachi. Patuloy pa rin lumalaban sina Kisame at Guy. Nag-water clone si Kisame upang magsurpresang umatake ngunit nakita ito ni Guy. Dikit ang laban ng 2. Nauubusan ng hininga si Tenten at nakita ito ni Guy.
Nagalit si Kisame dahil hindi nakapokus si Guy sa kanya, at nag-water style shark bomb jutsu din ito, ngunit nasangga ni Guy. Sumugod ulit si Kisame. Nagulat si Guy dahil may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan si Kisame. Sinuntok ni Kisame si Guy upang pumunta sa ilalim ng tubig. Malakas ang loob ni Lee na hindi matatalo si Guy ng ganoong kadali. Naiisip ni Guy na nakita na niya dati si Kisame. Sinabi ni Kisame na huwag isipin nito na tapos na siya. Nag-water style 5 hungry shark si Kisame. Hinuhuli ng shark si Guy, kaya umiwas at tumakas si Guy. Nasaktan si Guy kaya sumugod ang lahat ngunit ginulpi ni Guy ang mga shark. Walang epekto sa shark ang pagbugbog ni Guy. Sinabi ni Kisame na kakainin ng buo si Guy ng kanyang shark na wala kahit isang buto na maiiwan. Walang choice si Guy kundi gagamitin niya iyon. Nagtataka si Kisame kung anong plano ni Guy. Binuksan ni Guy ang 8 inner gates. Nagulat si Kisame sa nangyayari. Nagulat ang tatlo na may hindi kapani-paniwalang dami ng chakra na nagmumula sa ilalim ng tubig. Hindi makapaniwala si Pakko na gagamitin iyon ni Guy. Nawala ang mga shark pagka 6th gate. Nagtataka si Kisame kung ano iyon. Pagkakataon na ni Neji kaya hinanap niya ang butas at gumamit ng 8 trigrams na 64 palms upang makawala siya sa tubig. Inatake ni Neji ang water clone na nasa kanilang dalawa ni Lee para makawala si Lee at niligtas ni Lee si Tenten. Nagpasalamat si Tenten kay Neji. Hinahabol ni Guy si Kisame. Nagpupumilit na umalis si Naruto sa Genjutsu. Sinabi ni Itachi na lumakas si Naruto ngunit hindi pa rin ito sapat. Naging shuriken ang mga uwak at nasaktan si Naruto. Ngunit nilalabanan pa rin ito ni Naruto dahil isa lamang itong Genjutsu. Lumabas si Sasuke sa kanang mukha ni Naruto. Pinipigilan ni Sasuke ang kamay ni Naruto upang sakalin siya. Lumabas si Sakura sa tiyan ni Naruto at nagulat siya. Lumabas si Kakashi sa kaliwang braso ni Naruto. Lumabas si Gaara sa kaliwang palad ni Naruto. Naiinis si Naruto na kahit alam niya na ito ay Genjutsu ay hindi niya ito malabanan. Wala nang nagawa si Naruto kaya humihingi ito ng tulong sa labas na hindi na Genjutsu. Tinulungan ni Sakura at Lady Chiyo si Naruto. Tinanong ni Kakashi kung okay lang ba si Naruto. Nagtataka si Naruto kung anong nangyari sa kanya, kaya sumagot si Sakura na nahuli siya sa Genjutsu pero ngayon okay na siya dahil nagbigay sila ng chakra sa kanya at winasak ang Genjutsu. Tinanong ni Naruto kung nasaan ang Shadow Clone ni Itachi. Nagtataka si Lady Chiyo dahil hindi ito gumamit ng Shadow Clone. Sinabi ni Sakura na bigla siyang nagsimula na tumakbo at gumamit ng Rasengan na walang tatamaan. Tinanong ni Sakura kung naaalala niya ba ito. Naaalala na ni Naruto na na-Genjutsu siya doon. Sinabi ni Lady Chiyo na ang lalaking ito ay gumamit na mas higit na isang Vision Jutsu. Sinabi ni Kakashi na oras na ngayon para sa main event. Ginigising nila si Naruto sa pagkatulala. Si Itachi ay nag-fire style na Phoenix Flower Jutsu, ngunit naiwasan ito ni Kakashi. Binalaan ni Kakashi sa tatlo na may susunod na atake. Nag-fire style Fireball Jutsu si Itachi, kaya iniwasan ito ng tatlo. Sumugod si Kakashi na may Chidori kaya iniwasan ito ni Itachi ngunit biglang sumulpat si Naruto na may Rasengan. Nagtataka si Lady Chiyo kung natalo ba nila ito. Nakaiwas si Itachi sa atake. Naiinis si Naruto dahil hindi ito madali. Akala ni Naruto na nahuli niya ito gamit ang Chidori ni Kakashi bilang isang panglito at nagkakaroon ng problema si Naruto sa Sharingan. Nakita agad ni Itachi ang gagawin niya, kaya ito ay Shadow Clone. Sa tingin ni Naruto na hindi ito gagana kapag walang kasamang atake ni Kakashi at kailangan ni Naruto ng malakas na jutsu na tatalo kay Kakashi ng isang atake. Naiisip ni Naruto na susubukan niya ang jutsu na iyon. Nag-aalala si Sakura kay Naruto. Nagtataka si Sakura kung iyon ba ay Genjutsu ni Itachi o isang hidden mist jutsu. Sinabi ni Lady Chiyo na huwag mag-alala si Sakura dahil ito ay jutsu ni Kakashi. Dagdag ni Lady Chiyo na kumakapal ang hamog kaya huwag niyang ilalayo ang paningin kay Itachi. Sinabi ni Itachi na ang hidden mist jutsu ay talagang epektibong jutsu para mahirapan na mag-cast ng Genjutsu pero ito ay walang kwenta sa kanya dahil mayroon siyang Sharingan. Inutos ni Itachi kay Kakashi na pwede bang itigil ang paglalaro ng tago-taguan. Nagpakita si Kakashi. Bumato ng kanay si Kakashi, ngunit madali lang itong naiwasan ni Itachi at sabay nag-fireball jutsu. Nawala si Kakashi dahil magsusurpresang umatake ito ngunit nahuli ni Itachi. Sumuntok si Itachi at naiwasan ni Kakashi, ngunit hinawakan ni Itachi ang ulo ni Kakashi upang magtitigan sila ng harap-harapan. Pumasok sa Genjutsu si Kakashi, kaya nagulat ito. Nagtataka si Sakura kung pumasok si Kakashi sa loob ng Genjutsu. Napangisi si Naruto. Namangha si Itachi na alam ni Kakashi kung paano gamitin ang isang jutsu.
Nung tinago si Kakashi ang kanyang sarili pansamantala gamit ang Earth Style, ay hindi niya napansin ito sa oras. Sinabi ni Itachi na hindi umepekto ang kanyang Genjutsu dahil ito ay Shadow Clone. Umatake si Kisame ngunit nahuli siya dahil napakabilis ni Guy na sumipa. Natuwa ang tatlo dahil matatapos na ang laban. Hinabol ni Guy si Kisame upang gumamit ng Asakujeko. Nawala na ang tubig dahil tapos na ang laban. Inutos ni Kakashi kay Naruto na isama niyang patumbahin ang kanyang Shadow Clone. Tuturuan ni Jiraiya na palakasin ang Rasengan ni Naruto. Gumamit si Naruto ng Giant Rasengan upang talunin si Itachi. Nagulat sina Sakura at Lady Chiyo sa ginawa ni Naruto. Nakita ni Naruto na ngumiti si Itachi. Nagtataka si Naruto na para saan ang ngiti ni Itachi. Nagtataka ang Team Guy dahil nagbago ang mukha ng kalaban nila. Nagtataka din ang Team Kakashi at mukhang alam ni Lady Chiyo kung sino ito, kaya tinanong ni Kakashi kung alam niya ba kung sino ito at sumagot si Lady Chiyo ng oo dahil siya ay si Yura na isang Jonin sa kanilang village, at nagulat ang tatlo. Tinanong ni Kakashi kung anong ibig sabihin nito, kaya sumagot si Lady Chiyo na hindi niya rin alam pero siya ay nawawala sa oras na kinuha si Gaara. Sa tingin ni Sakura na si Yura ang spy para sa Akatsuki. Hindi makapaniwala si Lady Chiyo dahil si Yura ay nagsilbi sa council ng 4 na taon. Nagtataka si Lee kung ito ba ay nag-disguise sa pamamagitan ng transformation jutsu. Hindi sumang-ayon si Neji dahil ang jutsu na ito ay mas mataas na level. Sinabi ni Kakashi na ang Fireball Jutsu ay nilikha ng Uchiha Clan at halos ginagamit nila ito, at ang jutsu na iyon ay tunay. Sinabi ni Kisame kay Itachi na mukhang tapos na rin siya. Sumagot ng oo si Itachi dahil naubusan na siya ng chakra. Sinabi ni Kisame na 30% ang ginamit nilang chakra, at kahit na ang jutsu na ito ay maganda na para gumawa ng duplicate nila, at ang binigay nilang chakra ay hindi ganoong karami, at ang jutsu ay kayang gamitin sa sukat ng dami na iyon. Sinabi ni Itachi na sapat na ang oras na iyon para tumagal ang dalawang grupo. Tinanong ng leader kung natanggal na ang jutsu sa kanila, pero nagawa nilang madagdagan pa ang kanilang oras at ito ay sapat na. Nagreklamo si Sasori dahil ang taong na nagsakripisyo at sinuko ang katawan para sa jutsu nito ay kanyang parehas na subordinate. Sinabi ng leader na siya dapat ang magpasalamat sa kanya dahil gamit ang kanyang impersonation jutsu ay nagawa nilang dalawa na maging miyembro ng Akatsuki kahit na sa maikling oras lamang. Sa tingin ng leader na mukhang patapos na. Naiinis si Tenten dahil ang tunay na Akatsuki ay nasa hideout. Sa tingin ni Neji na ang kanyang layunin ay patagalin sila at kumuha ng impormasyon. Sinabi ni Lee na ngayon na alam na nila ito ay wala ng saysay para manatili dito. Inutos ni Guy na umalis na sila at magmadali. Pinapasunod ni Pakkon sila sa kanya. Tulad ng inaasahan ni Lady Chiyo sila ay pinapatagal ng Akatsuki. Hindi inaakala ni Sakura na lumalaban si Naruto sa mga ganitong tao. Sa tingin ni Lady Chiyo na paggamit ng jutsu na iyon upang patagalin sila ay nangangahulugan na kinukuha na nila ang Tailed Beast. Sumang-ayon si Kakashi dahil wala na silang oras at kailangan na nilang iligtas agad si Gaara. Tinanong ni Sakura na anong ibig sabihin na pagkuha ng Tailed Beast. Sumagot si Lady Chiyo na intensyon ng Akatsuki na gumawa ng panibagong Jinchuriki gamit ang one-tail na Shukaku. Nagtataka si Sakura sa Jinchuriki. Ipinaliwanag ni Lady Chiyo kanina na kung paano ang Tailed Beast nagtataglay ng isang kapangyarihan na lampas sa pangunawa ng tao at kung paano ang bawat land na ginamit sila bilang military weapons, at Jinchuriki ang kumokontrol sa kapangyarihang iyon. Dagdag ni Lady Chiyo na dati may mga taong sinubukan na kontrolin ang kapangyarihan na iyon, at sinubukan nilang kontrolin ang Tailed Beast sa pamamagitan ng pagsilyado sa loob ng tao. Sinubukan nilang pigilan ang matinding kapangyarihan ng Tailed Beast at pagkatapos kontrolin ang kapangyarihan na iyon. Ang mga taong may Tailed Beast na nakaselyado sa loob nila ay tinatawag na Jinchuriki na tulad na lang ni Gaara. Dagdag ni Lady Chiyo na si Gaara ang pangatlong Jinchuriki sa kasaysayan ng Sand. May pinalabas si Lady Chiyo sa scroll upang may ipapadala siyang mensahe. Tinanong ni Sakura na paano ilabas ang Tailed Beast sa Jinchuriki. Sumagot si Lady Chiyo na ang kinakailangan ay isang siling jutsu na may ability upang balansehin agad ang kapangyarihan ng Tailed Beast, at ito ay nangangailangan ng maraming oras, at kapag natapos ito ay ang Jinchuriki na nilabas ang Tailed Beast ay mamamatay. Sinabi ni Lady Chiyo na ang dalawang tao na sinaad niya kanina na isang Sand Jinchuriki. Maliban kay Gaara, ay parehas nilabas sa loob ang Shukaku at resulta ay kamatayan. Napapaluha si Sakura. Nakita ito ni Naruto at sinabi na huwag si Sakura na mag-alala dahil ililigtas niya si Gaara. Nag-aalala si Sakura kay Naruto, ngunit hindi na lang ito pinansin ni Naruto at sinabing magmadali sila. Natanggap ni Ebizo ang mensahe ni Lady Chiyo.
Tumayo si Kankuro kahit na may nararamdaman pa itong pagmamanhid. Nakita ito ni Baki at sinalo si Kankuro. Sinabi ni Baki na hindi pa dapat siya gumalaw dahil hindi ito maganda sa kanyang kondisyon. Sumagot si Kankuro na okay lang siya at kaya niyang maglakad. Sa tingin ni Kankuro na kinontak sila ni Lady Chiyo at ayaw ni Kankuro na nakahiga lang siya. Walang nagawa si Baki dahil narinig ito ni Kankuro at sinaad na din niya na nakatanggap sila ng masamang mensahe mula sa kanya. Hindi makapaniwala si Sajo na spy si Yura dahil nagsilbi ito sa council ng 4 na taon. Sinabi ni Baki na ngayon alam na nila kung paano nawasak ng kalaban ang village defense ng ganoong kadali, at walang mag-aakala na ang taong nakaatas sa seguridad ay isang enemy spy. Naiinis si Kankuro dahil hindi niya maintindihan na bakit ito nangyari kasi sinuri niya ang lahat nung naging Kazekage si Gaara. Sinabi ni Ebazo na hindi nila alam ang katotohanan at sa tingin din niya na ito ay kinontrol na isang klaseng jutsu. Nagagalit si Gose dahil bakit walang detalye tungkol sa Kazekage, at wala siyang sinabi kung kailan babalik si Gaara, at ang leader ng isa sa 5 Great Nation ay kinuha ng ilang tulisan na magbibigay ng masamang impresyon sa mga ibang lands, at mukhang isa sa kanila ay si Sasori ng Red Sun, at ito ay magbibigay ng matinding kahihiyan kung ito ay makakalabas sa mga ibang lands. Sinabi ni Joseki na kung malalaman na ang Kazekage ay nawawala, at hindi nila alam kung kailan makikialam ang mga karatig na lupain, at ang pinakamatindi nilang pangangailangan ay agad na pumili ng bagong Kazekage, at magsikap na patatagin ang village. Sinabi ni Baki na maaaring bumalik si Gaara. Sa tingin ni Joseki na mas makakabuti sa village kung hindi babalik si Gaara. Tinanong ni Baki kung anong ipinapahiwatig ni Joseki. Sinabi ni Joseki na si Gaara ay isang unstable na halimaw na nasa loob ang One Tail, at akala nila na madali nilang makokontrol ito kung siya ang magiging Kazekage, pero sa huli hindi nila masasabi kung kailan ito mawawala ng kontrol, at walang nagkakamali na magsasanhi siya ng kaguluhan. Sa tingin ni Joseki na si Gaara ay isang unstable experiment na mahirap nilang tawagin na kumpleto, at siya ay isang bigong likha na minsan na inutusan na patayin si Gaara ng kanyang sariling tatay na ang 4th Kazekage. Ngayon ilang mga kabataan ay bulag na hinahangaan siya, pero sa katotohanan na halos lahat ng tao sa village ay takot sa kanya at wala siyang inaasahan dito. Lumapit si Kankuro dahil nagagalit siya kay Joseki. Walang pakialam si Kankuro kung si Joseki ay nasa council dahil hindi niya ito papayagan. Natatakot si Joseki at pinapatigil ni Baki si Kankuro dahil siya ay nasa statwa ng mga Kazekage at ito ay isang holy place. Naiintindihan ni Ebazo ang galit ni Kankuro, pero may katotohanan ang sinabi ni Joseki, at hindi ito isyo kung dapat mapagkatiwalaan si Gaara o hindi. Binitawan ni Kankuro si Joseki. Sinabi ni Sajo na nangyari ito dati na ang 3rd Kazekage ay nakidnap, at mayroong lahat ng uri ng haka-haka patungkol sa kinaroroonan ng 3rd Kazekage, sumiklab ang digmaan at nagkagulo ang mga lands, at kung itinoon nila ang atensyon tungo sa pag-secure ng village, sa halip na sabik na hanapin ang ikatlong Kazekage, ay hindi iyon mangyayari. Tinanong ni Kankuro na bakit hindi nila ginawa iyon. Sumagot si Sajo na ang pangatlong Kazekage ay isang napakalakas na Kazekage sa kanilang kasaysayan, at ang katawan nito ay hindi natagpuan. Dagdag ni Sajo na walang mag-aakala na may tao na mas malakas na makakapatay sa kanya ng ganoong kadali. Napagdesisyonan din ng lahat na ayaw nila mangyari ulit iyon. Nalaman na ni Kankuro kung bakit ang mga borders ay binabantayan. Sinabi ni Sajo na ang village ay nahulog sa kaguluhan at nung lumusot ang kalaban sa kanilang border sa pamamagitan ng pagsamantala sa pagkakataon habang sila ay nakikibahagi sa paghahanap para sa pangatlong Kazekage, at ang pinakamatindi nilang pangangailangan ay ang pag-secure ng borders. Sinabi ni Kankuro na walang dahilan kung bakit hindi nila ipadala si Temari. Sinabi ni Goze na ibibigay niya sana ang misyon na iyon kay Kankuro kasama ang kanyang sister pero siya ay nalason. Kung itatalaga nila siya at si Temari sa Border Patrol Mission, ang kabataan ay hindi magsisimula na magsalita ng walang kwenta tulad ng pagligtas kay Gaara. Sinabi ni Baki na si Temari ay ipinadala sa isang lugar na maraming beses nang napasok ng kalaban, at kailangan nila ng tao na Jonin rank o mas malakas na pumunta. Sinabi ni Kankuro na alam niya ito pero si Gaara ang kanyang nakababatang kapatid. Inutos ng leader kay Zetsu na itapon ang dalawa na ginamit nila para sa impersonation jutsu. Inutos din ng leader kay Itachi na sabihin sa kanya kung ilan ang kalaban at ang kanilang katangian. Sinabi ni Itachi na sila ay 4-man squad na sina Kakashi Hitaki, Sakura Haruno, ang Nine-Tailed Jinchuriki na si Naruto Uzumaki na mula sa Konoha, at si Chiyo ng Sand Advisor. Nagulat si Sasori nang sinabi ni Itachi si Lady Chiyo. Hinihingal si Naruto kaya nakita ni Kakashi ito at sa tingin niya na hindi pa sanay si Naruto na gamitin ang Giant Rasengan.
Hinihingal din si Guy, at nakita ito ni Pakkon. Sinabi ni Pakkon na pagbukas ng Gate of Joy ay nag-iwan kay Guy ng medyong pagkapagod. Napagdesisyonan ng lahat na magpahinga dahil napapagod si Guy. Nakapunta na ang grupo ni Temari sa border. Inutos ni Temari na babantayan nila ito ng 24 hours. Tumigil si Kakashi at sinabi na magpapahinga sila. Naiinis si Naruto dahil kakasabi lang niya na wala na silang oras, at kung magsasayang sila ng oras sa pagpapahinga ay mamamatay si Gaara. Sinabi ni Kakashi na ang kanilang pace ay bumagal nung nakasalubong nila ang fake Itachi. Sumang-ayon si Sakura. Dagdag pa ni Kakashi na kung magpapahinga sila ngayon ay maaabot nila ng mabilis ang kanilang pupuntahan, at bukas ay maaari nilang makalaban ang taong kumuha kay Gaara, at mas mabuti kung sila ay mayroong buong lakas. Nag-okay si Naruto. Pinuntahan ni Zetsu ang mga taong ginamit sa impersonation jutsu upang itapon. Nagpapahinga ang lahat. Naiisip ni Lady Chiyo si Sasori. Nagising si Guy at sinabihan ang lahat na tapos na sila magpahinga. Tinanong ni Lee kung sigurado ba siya, kaya sumagot si Guy oo at siya ay nagising ng lubos na masigla. Tinanong ni Pakkon kay Neji ito, kaya sumagot si Neji na wala itong problema dahil siya ay may kakilakilabot na kapangyarihan sa pagpapagaling. Napagdesisyonan ng Team Guy na aalis na sila. Napagdesisyonan na din ni Kakashi na sapat na itong pagpapahinga. Ginising ni Kakashi ang dalawa para umalis na sila. Sa tingin ni Temari na nandoon ang direksyon ng kalaban. Nagso-sorry si Temari kay Gaara dahil hindi siya nakasama sa pagliligtas sa kanya. Pumupunta na ang Team Guy at Team Kakashi sa hideout ng Akatsuki. Ininform ng leader na magsisimula na sila pumasok sa final stage. Tinanong ni Kisame kung anong gagawin nila sa mga peste. Sinabi ni Zetsu na sila ay gumagalaw ng napakabilis kaysa sa inaasahan. Sinabi ng leader na wala itong problema dahil nagawa nilang patagalin ang mga ito kaya huwag nilang pansinin ang mga ito, at bukod dito ay mayroon silang ilang pagsisigurado. Sinabi ni Deidara na sa huli silang dalawa ni Sasori ang bahala na kalabanan ang mga ito. Inutos ni Sasori kay Deidara na bilasan nilang tapusin ito dahil mayroon silang bisita. Sumang-ayon si Deidara dahil mayroon silang gagawin na malugod na paghahanda. Nag-uusap ang lahat, kaya pinatigil ito ng leader dahil kailangan nilang mag-focus at hindi dapat sila magkamali simula dito. Sinabi ni Baki sa lahat na bawat team ay madedeploy gaya ng inanunsyo niya, at ang pagkawala ng Lord Kazekage ay isang secret ong bagay. Sa tingin ni Baki na ang impormasyon ay kumalat na, at ang mga kalapit na lupain ay sasamantalahin ang kalituhan na ito at magsasagawa ng pag-atake, at huwag nilang isipin ito na isang ordinaryo lang na border patrol, at ang team na handa ay aalis agad. Tinanong ni Temari kay Matsuri kung anong problema. Tinanong ni Matsuri kung okay lang ba ito na kahit na nakidnap si Gaara, ay nagbabantay sila sa border na hindi nila alam kung may dadating na kalaban na sa halip na subukang iligtas si Gaara. Sinabi ni Temari na ito ay utos ng kanilang mga superior kaya kailangan nila itong sundin. Hindi makapaniwala si Matsuri dahil si Gaara ang kanilang Kazekage. Sinabi ni Temari na alam niya ito at si Gaara din ang kanyang nakababatang kapatid. Nagsorry si Matsuri sa mga sinabi niya. Sinabi ni Neji na hindi niya ito gusto. Tinanong ni Nali at Tente na ano iyon at kalaban ba ito. Sumagot si Neji nang hindi dahil wala siyang maramdaman ng presensya ng kalaban, at iyon ang bumabagabag sa kanya. Napapaisip na lang ang mga ito na tapos na ang Akatsuki. Sinabi ni Kakashi na hindi na kailangan ng mga Akatsuki na pabagalin sila. Naiisip din ng mga ito na tapos na ang Akatsuki. Sa sobrang galit ni Naruto ay napalabas niya ang presensya ng Nine Tails, kaya napansin ito ni Lady Chiyo. Sinabi ni Sakura kay Naruto na hintayin sila. Tinanong ni Lady Chiyo kay Kakashi na bakit ang batang iyon ay nagsusumikap ng husto para lang iligtas si Gaara na nanggaling sa ibang village, at ano talaga siya. Sinabi ni Kakashi na siya din ay isang Jinchuriki. Nagulat si Lady Chiyo. Dagdag pa ni Kakashi na nakaselyado sa loob niya ang Nine Tail. Kahit na walang gaanong attachment si Naruto sa Hidden Sun, pero si Gaara ay katulad niya na isang Jinchuriki host. Higit sa sinuman sa Hidden Sun, ay si Naruto lang ang nakakaalam kung anong nararamdaman ni Gaara, dahil ang Jinchuriki ay tinatrato ng parehas sa lahat ng village, at iyon ang dahilan kung bakit dapat niyang iligtas si Gaara, at wala itong pinagkaiba sa kanya kung siya ay nagmula sa Konoha Osuna, dahil para kay Naruto si Gaara ay isang kaibigan na alam niya ang sakit na nararamdaman ni Gaara. Pinapangarap ni Naruto ay maging Hokage, at siya ay pinaghinaan ng loob nung narinig niya na si Gaara ay naging Kazekage, pero sa totoo lang siya ay naging masaya nang nalaman niya ito. Dagdag ni Kakashi na si Naruto ay may mahiwagang kapangyarihan na kahit maliit ang pag-uusap ay nagagawa niya maging kaibigan agad ang lahat ng nakikilala niya. Sinabi ni Lady Chiyo na matagal na siyang nabubuhay at nakakita ng maraming bagay.
sa kanyang pamamaraan, at natutunan niya ang karaniwang buhay sa mundong ito. Natutunan niya na ang alyansa sa ibang lupain ay walang kwenta, at ang ginawa niya ay gumawa ng mga resources upang protektahan ang Hidden Sand. Si Lady Chiyo ang taong gumamit ng Juso na iyon upang pilitin na ipasok ang Shukaku sa loob ni Gaara na pagkatapos kumonsulte sa kanyang tatay na ang ika-4 na Kazekage, at ang ginawa niyang iyon ay para protektahan ang village at nauwi ito sa pananakit, at ang village na iniiwasan niya dahil hindi siya naniniwala sa alyansa ay sinusubukan silang protektahan. Lahat ng ginawa niya ay maaring mali, at ngayon tumanda na siya at madaling sumuko. Sinabi ni Lady Chiyo kay Kakashi na ang mga kabataan ay may napakaraming potensyal sa loob at siya ay sobrang naiinggit. Hindi sumang-ayon si Kakashi dahil si Lady Chiyo ay magsisimula pa lang kasi siya ay sobrang bata pa. Natatawa si Lady Chiyo. Sinabi ni Lady Chiyo na marahil may magagawa pa ang katulad niya. Sinabi ng leader na tapos na. Sinabi ni Deidara na sa huli natapos ito ng 3 araw. May masamang kutob si Kankuro na nararamdaman. Naiinis si Kankuro at nagtataka kung may maaari siyang gawin. Dumating sina Neji, Tenten, Lee, Pakkon, at Guy sa kanilang destinasyon. Sinabi ni Pakkon sa lahat na nasa loob si Gaara. Sinabi ni Guy na mukhang may nilagay silang barrier. Tinanong ni Tenten kung anong plano. Naisip ni Lee na wasakin ang bato. Dumating na din sina Sakura, Kakashi, Lady Chiyo at Naruto. Tinanong ni Tenten kung sino ang matandang kasama nila. Sumagot si Sakura na ito ay si Lady Chiyo na isang consultant ng Suna. Sinabi ni Naruto na hintayin siya ni Gaara. Tiningnan ni Neji ang loob gamit ang Byakugan. Sinabi ni Neji na mukhang may malaking cavern sa loob, ngunit hindi niya nakikita na malinaw kung anong nangyayari sa loob at may ilang tao sa loob. Tinanong ni Naruto kay Neji kung anong nangyari kay Gaara. Sumagot si Neji na hinahanap niya si Gaara ngayon. Biglang ginulo ni Naruto si Neji kaya napataas ng tingin ito, at nagulat si Neji nang makita niyang gumalaw ang mata ng halimaw. Nagtataka si Neji kung ano iyon. Tinanong ni Naruto kay Neji kung ano ang mayroon sa loob. Inutos ni Neji kay Naruto na bitawan siya. Tinanong ni Sakura kung ano ang nandoon sa loob, kaya sumagot si Neji na mahirap itong maipaliwanag. Sinabi ni Lee na kailangan nilang tingnan ito ng kanilang sarili. Sinimulan ni Guy ang pag-atake sa malaking bato, ngunit walang epekto dahil sa barrier. Sinabi ng leader na umiingay sa labas. Sinabi ni Kisame na sila ay dumating na. Nagtataka si Deidara kung grupo ba ito ni Kisame o kay Itachi. Sinabi ni Zetsu na parehas na grupo. Sinabi ng isa pa na sabay ang mga ito na dumating, ngunit sila ay medyo late. Sinabi ni Sasori na mayroon sa kanila na isa pang Jinchuriki. Sinabi ni Sasori kay Itachi na huwag niyang personalin. Tinanong ni Lee na anong plano, kaya sumagot si Guy na una ay kailangan nilang tanggalin ang barrier. Tinanong ni Tenten na paano nila gagawin iyon. Sinabi ni Sakura na kailangan nilang malaman kung anong uri ng barrier ito. Tinanong ni Lady Chiyo kay Kakashi na ano sa tingin niya ang barrier na iyon. Sumagot si Kakashi na isang 5-seal barrier. Sumang-ayon si Lady Chiyo. Nagtataka si Naruto na isang 5-seal barrier. Sinabi ni Kakashi na ang 5-seal barrier na isang paper tag na may nakasulat na forbidden na ilalagay sa 5 lokasyon sa area, at may forbidden tag dito sa harapan nila, at 4 na tag sa ibang lokasyon. Tinanong ni Guy kay Kakashi na paano nila tatanggalin ang mga ito. Sinabi ni Kakashi na hindi nila matatanggal ang barrier maliban kung inalis nila ang tag sa lahat ng 5 lokasyon ng sabay-sabay, at ganoon ang pagkakaset up nito. Tinanong ni Naruto kay Kakashi na nasaan ang iba pang 4 na tags. Inutos ni Kakashi ito kay Neji, at ginawa na ni Neji. Ang unang nahanap ni Neji ay nasa boulder na 500 meters northeast. Ang pangalawa ay sa puno na tabing ilog ng 350 meters south-southeast. Ang pangatlo ay sa cliff na 650 meters sa northwest. Ang pang-apat ay sa kagubatan na 800 meters southwest. Sinabi ni Sakura na ito ay masyadong malayo, at tinanong ni Sakura na anong magiging signal. Sinabi ni Guy na wala itong problema dahil may dala si Guy ng wireless radios na gagamitin nila. Sinabi ni Guy na sila ay magkokomunikasyon at hanapin ang tags gamit ang direksyon ni Neji. Sinabi ng leader na aalis na sila dahil nagsisimula na maging maingay sa labas, at mayroon silang misyon na tatapusin. Tinanong ng katabi ni Kisame na anong gagawin nila sa mga tao na nasa labas. Sinabi ni Kisame na hindi nila alam kung ang mga ito ay makakapasok dito. Sinabi ni Itachi na huwag silang maliitin at dapat alam niya ito. Sinabi ng leader na sina Sasori at Deidara na ang bahala sa mga tao na nasa labas. Alam ni Deidara na magiging ganito ang mangyayari. Sinabi ng leader na kuhanin ang Jinchuriki ng buhay, at sumagot si Sasori na alam nila ito. Pinaalis na ng leader ang lahat, kaya umalis na ang mga ito.
Tinanong ni Sasori na anong katangian ng Nine-Tailed Jinchuriki. Inutos ng leader na sabihin ni Itachi kay Sasori. Sinabi ni Itachi na siya ang unang magsasalita at sisigawan sila. Tinanong ni Sasori na anong ibig sabihin nito. Tinanong ni Deidara na wala ba siyang mas tiyak na katangian. Umalis bigla si Itachi na hindi sila sinasagot kaya nagalit si Sasori. Tinanong ni Kisame kay Itachi kung okay lang ba iyon sa kanya dahil ito ang kanyang target. Sinabi ni Itachi na umalis na sila at nag-okay si Kisame. Sinabi ni Guy na aalisin nila ang mga tag sa 4 na nakapalibot na lokasyon at magagawa ng kanilang team ito ng mabilis. Inutos ni Guy na pumunta si Lee sa Northwest Forest. Si Neji ay sa Northeast Boulder. Si Tenten naman ay sa South-Southeast. Siya naman ay sa Northwest Cliff. Sa tingin ni Guy na iyon ang lokasyon na pinakamahirap na tanggalin. Tinanong ni Kakashi kung anong frequency kaya sumagot si Guy ng 174. Nagsalita si Lee at narindi ang lahat. Sinabi ni Tenten na malakas ang kanyang microphone. Nagsorry si Lee kaya narindi ang lahat at pinapahinaan ito ni Guy. Sinabi ni Tenten at Neji na okay na ang kanilang wireless setting. Sinabi ni Pakko na oras na para siya ay umalis at wala ng rason para siya ay nandito. Nag-okay si Kakashi kaya umalis na si Pakkon. Sinabi ng leader na sila ng dalawa ang bahala at nag-okay ang dalawa. Umalis na ang leader. Pumunta na ang 4 sa kanilang pupuntahan na direksyon upang tanggalin ng 5 ang 5-seal na barrier. Sinabi ni Kakashi na sa sandaling matanggal ang barrier ay wawasakin ni Sakura ang boulder na nasa harapan ng entrance, at iyon ang kanilang signal upang makapasok sa loob at iligtas si Gaara. Naiinip si Deidara dahil mabagal na pumasok ang kalaban nila. Tinanong ni Deidara kay Sasori na anong problema, at akala ni Deidara na ayaw ni Sasori na pinaghihintay siya. Hindi inaakala ni Lady Chiyo na dadating ang isang araw na ganito ang mangyayari. Nahanap na ni Neji, Guy, at Tenten ang kanila, ngunit hindi mahanap ni Lee ang kanya kaya humingi siya ng tulong ni Neji at tinulungan ito ni Neji. Nahanap na din ni Lee ang kanya. Tinanggal ng lahat ito ng sabay-sabay ang 5-seal barrier at winasak ni Sakura ang boulder. Pagkatapos nilang tanggalin ang 5-seal barrier ay may nangyayari sa 4. Pumasok na ang grupo nila Kakashi. Nagulat ang lahat dahil na late na sila. Tinanong ni Deidara na sino doon ang Jinchuriki. Nagagalit si Naruto at binantaan ang dalawa na papatayin niya ang mga ito. Sinabi ni Sasori na iyon na nagsalita at sumigaw. Sumang-ayon si Deidara. Tinanong ni Guy kay Neji kung nakikita niya ba kung anong nangyayari sa kanya doon. Sumagot si Neji ng oo at sinabi na parehas ang nangyayari rin sa kanya. Tinanong ni Guy ang dalawa pero parehas ang sagot nila kay Neji. Sinabi ni Neji na ang Team Kakashi ay nakapasok tulad ng kanilang nakaplano. Kinopya ng mga lumabas ang imahe ng Team Guy. Naiinis si Naruto dahil inuupuan si Gaara ng Akatsuki. Hindi nagkakamali si Deidara na iyon ang Jinchuriki. Sinabi ni Deidara na si Itachi ay medyo mahusay sa paglalarawan ng tao. Nakatingin si Sasori kay Lady Chiyo. Tinanong ni Naruto kay Gaara na bakit siya natutulog ng maginhawa sa lugar na katulad nito at pinapatayo niya ito. Lalapit sana si Naruto, ngunit pinigilan ito ni Kakashi. Sinabi ni Deidara na alam na niya na matagal nang patay ito. Mas lalong nagagalit si Naruto. Sumugod si Naruto, ngunit humarang si Kakashi kaya tumigil si Naruto. Sinabi ni Kakashi na kumalma si Naruto dahil kung siya ay sumugod ng hindi nag-iisip sila ay mamamatay. Nilabanan ng 4 ang kanilang kopya. Nagulat si Guy dahil nasasangga ang bawat atake niya. Nakikipagsabayan ang kopya ni Neji sa kanyang pag-atake. Kung anong nilalabas ni Tenten na weapon ay ganoon din ang kopya niya. Pantay ang laban ni Lee at ang kopya niya. Tumingin si Sasori kaya napatanong si Deidara ano iyon kay Sasori. Sinabi ni Sasori na kukuhanin niya si Gaara dahil ang Jinchuriki na iyon ay gustong kuhanin si Gaara. Sinabi ni Kakashi na ang lalaki sa kaliwa ay ang nanghimasok sa sand ng mag-isa at kinuha si Gaara. Ang kabila naman na lalaki ay ang puppet master na binigyan ng matinding pinsala si Kankuro at ang apo ni Lady Chiyo. Sinabi ni Deidara na marahil si Sasori ay magagalit kapag sasabihin niya ito na siya na ang bahala sa Jinchuriki na iyon. Sinabi ni Sasori na ang kanilang misyon ay isang Jinchuriki sa bawat isa sa kanila, kaya sinabihan niya si Deidara na huwag itong magmagaling sa kanyang sarili. Sinabi ni Deidara na ang usap-usapan na ang Nine-Tailed Jinchuriki ay medyo malakas, at siya ang kalaban na nababagay sa kanyang art. Nag-aaway ang dalawa kung sino sa kanilang dalawa ang magandang art. Naiinis na si Naruto kaya bumato ito ng malaking shuriken ngunit sinangga ng buntot ni Sasori ang malaking shuriken. Habang patuloy pa rin ang mga ito na nag-aaway. Nagulat si Sakura na nasangga ni Sasori ang malaking shuriken na hindi tumitingin. Sinabi ni Lady Chiyo na si Sasori ay nanatiling magaling sa puppet master technique.
Pinalabas ni Deidara ang kanyang clay na ibon, kaya nagulat sina Naruto, Kakashi, at Sakura. Inasar ni Deidara ang walang kwentang puppet show ni Sasori, kaya nagalit si Sasori at umatake kay Deidara, ngunit nakaiwas agad si Deidara. Umalis na si Deidara, at gusto niyang humabol sa kanya ang Nine-Tailed Jinchuriki. Hinabol ni Naruto si Deidara kaya nagulat sina Kakashi at Sakura. Naiinis si Sasori dahil ginagawa ni Deidara ang gusto niya. Natuwa si Deidara dahil humabol sa kanya si Naruto. Tinawag ni Kakashi si Naruto ngunit hindi siya nakikinig, kaya naiinis si Kakashi na hindi niya mapipigilan si Naruto. Ininform ni Kakashi kay Sakura at Lady Chiyo na siya at si Naruto na ang bahala sa lalaki na nasa labas, at silang dalawa ay harapin ang nasa loob at siguraduhin nila na hindi sila magpapadalos-dalos hanggang sa dumating ang Team Guy. Naiinis si Deidara dahil sumunod si Kakashi. Tinawag ni Kakashi si Guy upang mag-inform na naghiwalay ang kalaban kaya kailangan nila ng backup at magmadaling bumalik. Sinabi ni Guy na hindi nila magagawa dahil nahuli sila ng isang enemy trap. Sinabi ni Guy kay Kakashi na bigyan pa sila ng oras. Pantay ang laban ni Guy. Hindi makapaniwala si Neji na parehas sila ng itsura, lakas, at jutsu. Kung anong nilalabas ni Tenten ay ganoon din ang nilalabas ng kanyang kopya. Sa tingin ni Tenten na para silang lumalaban sa kanilang mga mirror na imahe. Sinabi ni Lina kung ito ay salamin ay kailangan lang nila ito wasakin. Parehas ang dalawa na nag-lift hurricane. Sa tingin ni Lina hindi ito madaling mawasak. Hindi na magsasayang ng oras si Kakashi kaya ginamit na niya ang Sharingan. Sinabi ni Sasori na narinig niya na matagal nang nagretiro si Lady Chiyo. Sumagot si Lady Chiyo na bigla niyang nagustuhan na makita muli ang mukha ng kanyang apo. Nagulat si Sakura dahil sa pagtitig pa lang niya kay Sasori ay nakikita na niyang na magkaiba ang kanilang battle experience at bilang ng tao na pinatay. Sinabi ni Lady Chiyo na huwag matakot si Sakura dahil nandoon siya. May nilabas na kanay si Lady Chiyo upang gumamit ng assault blade. Nasangga ito ni Sasori ngunit may ibang kanay na pinagalaw ni Lady Chiyo. Sinabi ni Sasori kung susubukan nilang lumaban ay wala siyang choice kundi idagdag ang dalawa sa kanyang collection. Nagtataka si Sakura kung ano iyon. Sinabi ni Lady Chiyo na hindi iyon ang tunay na katawan ni Sasori dahil iyon ay isang puppet. Nagtataka si Sakura kung nasaan ang tunay na katawan ni Sasori dahil ang Puppet Master ay dapat humihila ng mga string mula sa likod. Sinabi ni Lady Chiyo na nasa loob ng puppet na iyon ang tunay na katawan ni Sasori. Dagdag ni Lady Chiyo na nahihirapan ang Puppet Master sa close range combat at kapag sila ay kumokontrol ng isang puppet, sila ay madaling atakihin. Ang puppet na iyon ang nagsolusyon ng problema, at ang puppet na iyon ay nagiging shields at weapon. Ito ang specialty ni Sasori na Hiriko. Tinanong ni Sakura kung alam ba ni Lady Chiyo tungkol sa puppet na iyon, kaya sumagot ng oo si Lady Chiyo. Tinanong ni Sasori kung alam ba nila kung paano niya ginagawa ang kanyang collection. Sinabi ni Sasori na ang una ay inilalabas ang mga organ, at pagkatapos ay nililinis ang katawan ng maayos, at kinukuha niya ang dugo. Nang nahanda na niya ang katawan ay hindi mabubulok. Lalagyan niya ng mga hidden weapon, at pagkatapos ito ay nagiging isang kumpletong karagdagan sa kanyang puppet collection. Dagdag ni Sasori na si Hiriko ay isang parte ng kanyang collection, at idadagdag niya ang dalawa, at mayroon siyang 300 sa kanyang collection, at ito ay kanyang art. Tinanong ni Deidara na okay lang ba kay Kakashi na kalabanin siya nito dahil mas malakas si Sasori kaysa sa kanya. Dagdag ni Deidara na ang kanilang ideya sa art ay medyo magkaiba. Sinabi ni Lady Chiyo na nung si Sasori ay nasa Hidden Sun siya ay tinatawag na isang master craftsman, at gumawa ng maraming mahuhusay na puppet, pero inilaan niya ang karamihan ng kanyang lakas na gawin ang mga tao na puppet at kolektahin ang mga ito, at tinatawag niya itong art. Ang puppet na iyon na Hiriko ay isang shinobi mula sa ibang village, at binago ito na ganoong form ni Sasori na naging isang human puppet, habang pinapanatili ang orihinal ang human form. Sinabi ni Sasori na ganoon din mangyayari sa kanila mamaya, na sila ay magiging isa sa kanyang work of arts. Sinabi ni Lady Chiyo na si Hiriko ay isang puppet na may mahusay na atake at depensa, at kailangan nilang palabasin si Sasori mula sa loob ni Hiriko. Tinanong ni Sakura na paano nila gagawin iyon. Sinabi ni Lady Chiyo na ang pinakakinakatakutan na bagay sa isang puppet ay kanilang hidden weapon, at kung malalaman nila kung ano ito. Hindi nila alam kung kailan at saan ito aatake. Sinabi ni Sakura na maraming alam si Lady Chiyo sa puppet na iyon, kaya sila ay mayroong advantage. Sumang-ayon si Lady Chiyo, at iniisip din niya sa una na kaya niya itong mag-isa, pero mukhang hindi ito gagana. Tinanong ni Sakura kung anong ibig sabihin ni Lady Chiyo. Sumagot si Lady Chiyo na ito ay ibang form kaysa sa alam niyang Hiriko.
Ang una ay wala siyang shell ng ganoon sa likod, at marahil na mas mahusay na ability na bantay ngayon, at unang beses pa lang niya nakita ang kaliwang kamay na iyon. Sa tingin din ni Lady Chiyo na nag-improve ang hidden weapon mechanism ni Sasori. Tinanong ni Sakura na anong gagawin nila. Sumagot si Lady Chiyo na para matalo si Sasori ay kailangan nilang wasakin ang Hireko, pero wala siyang ganoong klaseng mapang wasak na lakas, pero si Sakura ay kaya, dahil tinuro ni Tsunade ng personal ang hindi kapani-paniwalang lakas kay Sakura. Sinabi ni Lady Chiyo na makinig si Sakura ng maigi. Ang una ay lumapit si Sakura kay Sasori at suntukin ang puppet gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang lakas, pero kailangan niyang iwasan ng perpekto ang lahat ng nagtatagong weapon ni Sasori, at hindi dapat siya matamaan, at alam ni Sakura na may poison ang mga ito. Dagdag ni Lady Chiyo na ang hiwa ay pwedeng maging matinding pinsala, at para maiwasan ni Sakura ang atake ni Sasori at kailangan nilang malaman ang tricks ng hidden weapon sa Master Craftsman Puppet, at kailangan ni Sakura na matansya ng mabilis kung paano makakaiwas sa atake ni Sasori. Sa tingin ni Sakura na hindi niya magagawa ito. Sinabi ni Lady Chiyo na para magawa ito ay kailangan ng maraming battle experience. Nagtataka si Sakura na paano niya magagawa ito. Tinanong ni Lady Chiyo na ano sa tingin ni Sakura na siya ay isang hindi maaasahan na matanda. Sinabi ni Lady Chiyo na iwan ito sa kanya ni Sakura dahil mayroon siyang maraming battle experience kaysa kay Sasori, at alam ito ni Sasori kaya hindi ito sumusugod ng padalos-dalos at siya ang unang gagawa ng paggalaw. Inutos ni Lady Chiyo na lumapit si Sakura dahil may ibubulong ito. Nagtataka si Sasori kung anong pinaplano ng dalawa. Sinabi ni Sasori na hindi niya marinig mula doon kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Tapos na ang dalawa sa pag-uusap at sinabi ni Sakura na susubukan niya ito. Nagsimula na ang dalawa na sumugod kaya nagbuga ng needle ang Hireko, ngunit naiiwasan ito ng dalawa. Ininform ni Deidara sa dalawa na mukhang nagsimula na ang nasa loob kaya napatingin sina Naruto at Kakashi. Sinabi ni Deidara na sa tingin ba nila na matatalo si Sasori ng isang batang babae at isang matanda. Sinabi ni Kakashi na gusto nito na makipag one-on-one kay Naruto, at siya ang shinobi na nakatalo sa Kazekage ng isa sa 5 Great Kage. Sa tingin ni Kakashi na hindi ito makakaya ni Naruto na mag-isa. Inutos ni Naruto na tulungan ni Kakashi sina Sakura at Lady Chiyo. Sumugod si Naruto upang iligtas si Gaara. Umiwas si Deidara sa atake ni Naruto. Nagpalipad si Deidara ng ibon, at inatake ito ni Kakashi at pinasabog ni Deidara. Sinabi ni Deidara na hindi masaya kung matatalo agad si Kakashi. Naiwasan ng dalawa ang lahat ng needle na binugan ng Hireko. Nagulat si Sasori na nakita nila ang lahat ng needle. Binato ni Sasori ang kaliwang kamay ng Hireko, at nagsilabasan din ang mga needle, kaya iniwasan ulit ng dalawa ito. Nagtataka si Sasori na naiiwasan ng dalawa ang kanyang atake. Naiintindihan ni Sasori na kaya itong iwasan ni Lady Chiyo, pero nagtataka siya sa kasama ni Lady Chiyo na bakit ito kayang iwasan. Nagtataka si Sasori na bakit hindi gumagalaw si Lady Chiyo. Sa tingin ni Sasori na siya ay minamaliit dahil hindi siya makapaniwala na susugod ito ng harap-harapan na walang backup. Bumato ng kinay si Sakura ngunit hinarangan ito ni Sasori gamit ang buntot. Pinasugod ni Sasori ang buntot ngunit tumigil ito. Nagtataka si Sasori na hindi gumagalaw ang buntot at naintindihan na ni Sasori. Inutos ni Lady Chiyo na suntukin na ito ni Sakura at ginawa na ito ni Sakura. Sinabi ni Deidara na weird na Jinchuriki si Naruto dahil ang naririnig niya na ang Jinchuriki ay mag-isa at ayaw sa mga tao. Ininform ni Deidara na nakapatay sila ng 2 Jinchuriki ngayon pero hindi kasama si Gaara, at wala kahit sino man ang sinubukang iligtas sila na kahit isang kaibigan o kakilala, at sa totoo lang masaya ang mga tao na nawala ang mga ito. Dagdag ni Deidara na hindi kayang talikuran ni Naruto ang katulad niyang uri. Natatawa si Deidara dahil si Naruto ay nakakonekta sa ganoong nilalang. Sinabi ni Deidara na namatay si Gaara nung tinanggal ang One Tail, at mamaya ay mangyayari ito sa kanya. Nawasak ni Sakura ang Hireko, kaya lumabas na si Sasori. Nagulat si Sakura kung iyon ba ang tunay nitong katawan. Inutos ni Lady Chiyo na ipakita nito ang kanyang mukha dahil pumunta lang si Lady Chiyo doon para makita siya, at naghintay siya ng 20 na taon para makita lang ang mukha ng kanyang apo. Tumakbo si Temari at ang grupo niya pabalik sa village at nakita si Kankuro. Upang pumunta silang lahat sa kinaroroonan ni Gaara. Pinagalaw ni Sasori ang ulo ng Hireko, kaya nagtataka si Sakura na kaya pa itong gumalaw. Nagbuga ulit ng needle ang Hireko kaya iniwas ni Lady Chiyo si Sakura. Alam na ni Sasori kung bakit naiiwasan ni Sakura ang kanyang hidden weapon dahil kinokontrol ni Lady Chiyo si Sakura gamit ang chakra thread na ginagamit sa Puppet Master Jutsu.
Dagdag ni Sasori na naglagay si Lady Chiyo ng chakra thread sa buntot ni Hireko. Nalaman lang ito ni Sasori nung tumigil na ang buntot. Tinanong ni Sasori na nilagay ni Lady Chiyo ang chakra thread nung una siyang umatake gamit ang kunai knife, at ang thread ng chakra ay nakadikit sa kunai knife, at kakapit ito sa buntot kapag sinangga ang kunai knife. Sinabi ni Lady Chiyo na nagpipigil siya ng chakra upang hindi ito makita ni Sasori, pero nalaman pa rin ito ni Sasori. Sinabi ni Sasori na alam niya ito dahil ang nagturo sa kanya ng principle of puppetry ay si Lady Chiyo. Pinakita na ni Sasori ang kanyang sarili kaya nagulat ang dalawa. Tinanong ni Sasori kay Lady Chiyo kung siya ba si Sasori. Nagtataka si Lady Chiyo kung anong nangyayari dahil ganoon pa rin siya tulad ng dati at hindi tumanda kahit konti. Nagtataka din si Sasori dahil sabi sa kanya na si Sasori ay umalis sa Hidden Sand ng 20 taon na ang nakakalipas, kaya hindi ito maaaring ganito ito kabata. Sa tingin ni Kakashi ay nagsisimula na ang laban sa loob. Gusto ni Kakashi ma-handle ang sitwasyon ngunit hindi niya ito makakaya. Umalis si Deidara kaya hinabol ito ni Naruto. Pinapahinto ni Kakashi si Naruto, ngunit sinabi ni Naruto na tulungan ni Kakashi sina Sakura. Sumama si Kakashi kay Naruto. Tinawag ni Kakashi si Guy upang kamustahin kung patapos na sila, ngunit patuloy pa rin na lumalaban ang apat. Naiinis si Kakashi dahil imposibleng umasa ng backup. Tumatakbo ang lahat at biglang pinahinto ni Kankuro ang lahat. Tinanong ni Temari kung anong problema kay Kankuro. Sinabi ni Kankuro na magpapahinga sila doon. Nagtataka si Temari kung anong iniisip ni Kankuro dahil wala silang oras para magpahinga sa ganitong sitwasyon. Sinabi ni Kankuro na huwag mawala ng pasyensya si Temari dahil hindi siya ganoon. Napagtanto na ni Temari kung anong ibig sabihin ni Kankuro kaya nakita ni Temari ang lahat na napapagod. Nagsorry ang lahat at humihingi ng ilang oras ang mga ito para magpahinga at magsisimula ulit silang tumakbo. Sinabihan ni Temari ang lahat na wala silang disiplina at tinatawag nila ang kanilang sarili na shinobi. Pinatigil ni Kankuro si Temari dahil ang mga tao na iyon ay nagbantay ng borders ng buong araw, at pagkatawag sa kanila sa village ay pinatakbo sila dito ng kanilang makakaya, at kahit anong disiplina ng shinobi ay hindi niya sila mapipilit na gumawa ng higit pa rito. Hindi sumang-ayon si Matsuri dahil ayos lang sila at hindi sila pwedeng magpahinga habang si Gaara ay nasa kapahamakan. Sumang-ayon ang lahat kay Matsuri at gagawin nila ang lahat para sa Kazekage. Sinabi ng lahat kay Temari na pwede na silang umalis. Sinabi ni Ebazo na kumalma sila dahil ang isang shinobi ay hindi dapat mawala ang kanilang composure sa anumang pagkakataon. Ganoon ang nangyari kay Kankuro nung nakalimutan niya ito at sumugod sa kalaban na siya lang mag-isa. Dagdag ni Ebazo na sa kanilang estado ay lahat sila ay hindi alam ang kanilang nasa paligid. Tinanong ni Temari kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi ni Ebazo na tumingin sila doon at pagkatingin ng lahat ay nagulat sila. Dagdag ni Ebazo na dito ang bakas ng laban ng Akatsuki at ang Konoha, at sila ay nakapasok na sa teritoryo ng Akatsuki, at hindi nila alam kung anong klaseng trap ang naghihintay sa kanila, at dapat labis silang mag-ingat sa area na ito, kung sila ay nagmamadali lalo na sila ay napapagod ay maaari silang mamatay ng mabilis. Habang sila ay nagpapahinga ay nagbigay ng istorya si Ebazo tungkol sa pangatlong Kazekage, na sinasabi ng lahat na ang pangatlong Kazekage ay pinakamalakas sa kahit anong Kazekage, pero bigla itong nawala, at ang village ay natatarante at sinubukan hanapin ang kanilang leader, at ang village guard ay na-distract, kaya nagkaroon ng pagkakataon na pumasok ang kalaban, at kung kinalaban nila ito ng kalmado ang susunod na war ay maiiwasan. Nakikita ni Ebazo kung anong nararamdaman nila ngayon, pero huwag nilang ulitin ang parehas na pagkakamali na tulad na nangyari sa pangatlong Kazekage. Tinanong ni Matsuri kung nalaman ba nila kung anong nangyari sa pangatlong Kazekage pagkatapos ng lahat. Umiling si Ebazo at sinabi na ang Anbu Black Ops ay patuloy na inimbestiga ito ng patago, pero walang katawan ang natagpuan, at senyales na natanggal sa Kazekage. Tinanong ni Sasori na napupuno si Lady Chiyo ng emosyon kaya hindi ito makapagsalita, at hindi nagugulat si Sasori dahil ito ang una nilang reunion na 20 taon na hindi sila nagkikita. May ipapakita si Sasori sa kanila na bagay na espesyal, at ito ay isang koleksyon na nahirapan siyang patayin. Sinabi ni Sasori na ito ang pinakagusto niya sa lahat. Hindi makapaniwala si Lady Chiyo sa nilabas ni Sasori. Tinanong ni Sakura na anong problema, kaya sumagot si Lady Chiyo na iyon ang pangatlong Kazekage, at nagulat si Sakura. Nagtataka si Lady Chiyo na paano ito nangyari. Sinabi ni Lady Chiyo na mahigit 10 taon na ang nakalipas na ang pangatlong Kazekage ay biglang nawala mula sa village, at hinanap nila ito, pero hindi nila nakayang mahanap ito, at siya ang pinakamalakas na Kazekage sa lahat, pero si Sasori ang nakatalo dito.
Tinanong ni Sasori na siya ba na isang matandang retiro at nasa hukay ang isang paang maghihiganti sa pangatlong Kazekage. Sinabi ni Lady Chiyo na kapag hindi niya kinaharap si Sasori sa ganitong kalagayan niya ay marami siyang pagsisihan kung mamamatay siya ngayon, at naging problema ang kanyang apo nung sumama ito sa masasamang tao, pero pagtaksilan ang sariling village at sinubukang bantaan ang Kazekage ng 3 beses. Nagtataka si Sakura na 3 beses. Sinabi ni Lady Chiyo na marahil si Orochimaru ang pumatay sa tatay ni Gaara ang pang-4 na Kazekage, at ang taong ginabayan sila ay si Sasori, at ngayon si Gaara at ang pangatlong Kazekage. Sinabi ni Sasori na wala siyang alam kahit ano tungkol sa pang-4 na Kazekage, dahil ang taong ginabayan sila ay kanyang subordinate. Sinabi ni Lady Chiyo na ito ay katulad ng kung siya mismo ang gumawa nito, at sinasabi niya talaga na hindi siya kasali. Sinabi ni Sasori na nung una ay nakasama siya kay Orochimaru kaya marami siyang ginawang bagay. Tinanong ni Sakura kung siya talaga ay nakasama kay Orochimaru ay alam niya din tungkol kay Orochimaru, at marami si Sakura na itatanong na kailangan nitong sagutin. Ininform ni Sasori na tatalunan niya ang dalawa at kukuhanin ang Jinchuriki. Sinabi ni Sasori na ayaw niyang may tao na naghihintay sa kanya kaya wala na siyang oras para sagutin ang tanong ni Sakura. Nagsimula na si Sasori, kaya hinila ni Lady Chiyo si Sakura. Nagpalabas ng patalim na may poison si Sasori. Hindi makapaniwala si Lady Chiyo na napakabilis nito, kaya hinarang agad ni Lady Chiyo ang buntot ng Hiriko upang hindi matamaan si Sakura. Nagpalabas si Sasori ng maraming kamay, at inatake si Sakura. Nainis si Sasori dahil nakaiwas ito. Hinila ni Lady Chiyo si Sakura ngunit nagpalabas ng poison gas si Sasori, kaya inutos ni Lady Chiyo na pigilan ni Sakura ang paghinga. Nakapasok si Sakura sa poison gas kaya nag-aalala si Lady Chiyo. Sinabi ni Deidara na napakaswerte niya dahil dalawa ang makukuha niyang Jinchuriki. Nagbaba si Deidara ng 3 clay na ibon at pinuntirya si Naruto. Binetuhan ni Kakashi ng shuriken ng isa pang ibon upang sumabog ito. Nakaligtas si Naruto sa pagsabog at hindi niya hahayaan na makalayo si Deidara. Pinuntirya ng isang ibon si Kakashi. Nakaligtas si Kakashi sa pagsabog. Sinabi ni Deidara na laban sa Copy Ninja ang kanyang detonating clay ay walang kwenta, at may unti na lang siyang natitirang clay, at balak niya lang tuksuhin ang Jinchuriki. Mas lalong naiinis na si Naruto, at hindi ito mapigilan ni Kakashi. Sinabi ni Kakashi na mas lumayo sila mula kay Sakura at iba pa, at kung mas lalayo pa sila ay hindi na niya makokontak sa radio transmission ang grupo ni Guy, kaya kailangan nilang magmadali. Napapagod na si Guy ngunit patuloy pa rin itong lumalaban sa kanyang kopya. Naiinis si Guy dahil wala itong katapusan na paglalaban. Hingal na si Neji pero patuloy pa rin ito lumalaban, at napapatanong siya kung ano ang gagawin niya. Patuloy pa rin lumalaban si Tenten, at naiinis si Tenten dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kapag nilalabanan niya ang kanyang sarili. Parehas din ang sitwasyon ni Lee sa lahat, at nararamdaman na ni Lee na nagsisimula na siyang mapagod. Sigurado si Sasori na mapapatay ng poison ang babaeng iyon. Okay lang si Sakura dahil nagawa niyang hindi ito malanghap. Hinila ni Lady Chiyo si Sakura ngunit hindi niya ito mahila dahil hinihila rin ito ni Sasori. Sinabi ni Sasori na ito ay isang kunai knife na may nakakabit na lubid, at dapat sanggin niya ito kaysa iwasan ito. Hindi na kaya ni Sakura pigilan ang kanyang paghinga. Sinabi ni Lady Chiyo na determinado si Sasori na hindi niya bibitawan si Sakura. Sinabi ni Sasori ang paghila ni Lady Chiyo ay walang kwenta dahil kapag nalanghap nito kahit konti ng poison ay maaari siyang mamatay. Sa tingin ni Sasori na tapos na. Naaalala ni Sakura na ipinangako niya kay Naruto na hindi na siya magiging pabigat, at nangako rin siya ngayon na protektahan niya ang dalawa, at hindi siya papayag na mamatay siya sa lugar na ito. Sinabi ni Lady Chiyo na ang poisonous smoke ay titigil sa ilang minuto. Ininform ni Sasori na hindi lang isa ang kanyang poisonous smoke, at nagulat si Lady Chiyo. Gumamit ulit ng poisonous smoke si Sasori, kaya sumugod na si Lady Chiyo upang iligtas si Sakura. May nakuha si Sakura at sumabog kaya nawala na ang poisonous smoke at nasira ang lubid na nakatali sa kanya. Sinalo ni Lady Chiyo si Sakura. Nag-aalala si Lady Chiyo kay Sakura dahil hindi ito humihinga, kaya tinapik ni Lady Chiyo ang likod ni Sakura upang makahinga ulit si Sakura. Nagtataka si Lady Chiyo kung ginamit ba ni Sakura ang blast wave ng isang paper bomb para mawala ang poisonous smoke at upang makatakas siya sa trap. Binantaan ni Sakura na huhulihin niya si Sasori kahit anong mangyari, na kahit ang kanyang braso at binti ay sumabog, at kahit nalanghap niya ang poison at hindi makagalaw. Gagawin ng lahat ni Sakura upang sabihin ni Sasori ang lahat tungkol kay Orochimaru. May binatong kanay si Sasori. Naiinis si Deidara sa Copy Ninja dahil ang Jinchuriki lang ang gusto niyang kuhanin.
Gagawa si Deidara ng paraan upang humiwalay ito mula sa Jinchuriki. Nagbagsak ulit ng detonating clay si Deidara upang targetin si Kakashi ngunit nakaligtas si Kakashi. Naiisip ni Kakashi na sinusubukan niyang paghiwalayin sila ni Naruto, at susubukan din niyang labanan si Naruto ng one-on-one. Naiinis si Deidara na nabigo ang kanyang stratehiya. Sa tingin ni Deidara na ang kanyang natitirang choice ay targetin ang dalawa. Unti na lang ang natitirang detonating clay ni Deidara, at kung alam niya na mangyayari ito, ay dapat naghanda siya ng marami pang detonating clay nung nasa base pa siya, pero mayroon pa siyang trump card. Nasangga ng puppet ni Lady Chiyo ang mga kanay. Naaalala ni Sasori ang mga puppet na iyon. Sinabi ni Lady Chiyo na ito ang puppet na unang ginawa ni Sasori na ang tatay at nanay. Nagtataka si Sakura na tatay at nanay, at napagtanto na ni Sakura na iyon ang isang puppet na magulang ni Sasori. Tinanong ni Sasori na anong plano ang gagawin ni Lady Chiyo sa dalawang iyon dahil siya gumawa ng puppet kaya alam niya kung ano ang mga tricks nito. May nilabas na wire ang dalawang puppet. Inutos ni Lady Chiyo na pumunta sa likod si Sakura, at ginawa ito ni Sakura. Pinasugod na ni Lady Chiyo ang tatay at nanay. Pinaatake na rin ni Sasori ang puppet na pangatlong Kazekage. Sinisira ng tatay at nanay ang madaming kamay gamit ang wire. Hiniwalay ito ni Sasori sa puppet niya at pinalayo upang hindi matamaan. Naglabas ng sandata ang puppet ni Sasori at sumabay din ang puppet ni Lady Chiyo at nagharap-harapan na sumugod ang lahat. Pantay ang laban ng dalawa kaya binilisan ng mga ito na pinagalaw ang mga puppet. Namamangha si Sakura sa nangyayari. Nasira ang mga sandata ng tatlong puppet. Sinabi ni Sasori na ito ay nagiging magulo na kaya tatapusin na niya ito. May lumabas sa bunganga ng puppet ng pangatlong Kazekage. Inaasahan ni Lady Chiyo na ang puppet na iyon ay gumagamit ng jutsu ng pangatlong Kazekage. Sinabi ni Sasori na matagal-tagal nung huli niyang makita ito, dahil ang jutsu na ito ang dahilan kung bakit ang pangatlong Kazekage ay pinupuri na pinakamalakas, at tutunawin niya ang dalawa. Nagtataka si Sakura kung ano iyon, kaya sumagot si Lady Chiyo na iyon ang pinakakinakatakutan na weapon sa village ng Hidden Sand na ang Iron Sand.